Nandiyan po ba sa amen? Mukhang na, konti pa lang po yun nandyan. Nandiyan pa po kayo sa amen? Amen. Sige po, basahin mo na rin sa salita in the book of John chapter 6 and verse number 64. Ako muna po. Sa verse number 64, sabi niya po dito, but there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray Him. Verse 65, kayo po, begin. And Jesus therefore said unto you, that no one might give back to me, except that he made unto me by my Father. Verse number 66. From the time many of His disciples went back and walked no more with Him. And verse number 67, kayo po, let's begin. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Verse number 68, then Simon Peter answered Him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And verse number 66, 69, sabay-sabay po namin begin. And we believe and are sure that Thou art the Christ, the Son of the living God. Tayo po lahat yun po. At tayo manalangin sa sabihan namin, Diyos, sa magpalag at hila sa lahat. Patuloy po Diyos, kami po ay nagpupulit po ng papasalamat sa panibagong pagkakataon na pinagkalam niyo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po Diyos sa mga awin namin nawin. Awin na napakinggan. Gawa po Diyos, pamagitan po ng aming mga boses, mga inig, at patuloy maluwalhati po ang inyong pong padal na pangalan. Pagpalain niyo rin po o Diyos, ang inyong pong mga salita, namin po nabasa, namin po regulari sa oras po nito, na kayo pong mamuna, kumilos po sa buhay po ng bawat isa, lalo po o Diyos sa bawat mga bisita, mula po sa pinakabata na sa pinakamatanda, babatid po namin ang inyong pong plano, ang inyong pong nahisin sa aming pong mga buhay. Kaya nawa po magpala rin po o Diyos sa mga Sunday schooler, sa kanilang mga edad, nawa patuloy silang matuto na magbento po sa inyo. Manalin niyo po o Diyos ang lugar po nito, at pagkagumpayan ang pagkalag nito. Lahat po namin nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Si po, please be seated. Ano po kayo mga po? So once again, good morning. And this is the first Sunday of month of May. So napakabilis lang ng panahon, no? May na ngayon. Diba? Kailan? April pa lang. Ngayon, May na. Sa susunod na ng month na? June. Ang month of June po ay ating anniversary. Ako, ang ating pong anniversary is June 12. Kaya patuloy po natin sali sa panalangin. Ito po, ang ating pong gawain. Kasana po may pagpatuloy ito sa biyaya ng Diyos. No? At ito nga, makita po natin dito mga kapatid at kami po nagpapasalamat sa mga bisita na kasama natin sa oras na ito. Diba? Patuloy niyo po makunawaan. Bakit kayo nandito? Anong purpose ng Diyos sa ating mga buhay? So dito mga kapatid, nakita po natin in the book of John chapter 6 and verse number 64. Nasabi ng salita ng Diyos na po na dito mayroong mga tao. Nasabi niya dito, nasabi ng Panginoon in verse number 64, Brother JC, nasabi niya, but there are some of you that believe not. Nasabi ng Diyos, ang daming tao sumusunod sa Panginoon. Ang daming tao lumalapit sa Panginoon. Pero sabi ng Diyos, but some of you that believe not, meron sa inyo na hindi talaga naniniwala. Di ba sa Panginoon mga kapatid, marami ang lumalapit, marami ang sumusunod. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat kayo nandito para maniwala. Hindi lahat kayo nandito para maglingkod. Sapagkat karamihan sa inyo, hindi kayo naniniwala. Ang sabi ng Diyos. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not. Alam niyo po ba tayo bilang tao? Tayo po bilang tao, hindi natin nababasa yung isipan natin. Kanya-kanya isipan natin, tama po ba? Pero ang Diyos, sabi ng Panginoon, alam niya kung sino talaga ang hindi naniniwala. Alam niya kung sino talaga yung hindi nandito para maglingkod sa Panginoon. Alam ng Diyos kung sino talaga yung nagiging totoo sa Kanya. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, na sinasabi niya po sa bawat mga tao na kailangan dapat tayo maglingkod na may katotohanan. Ang pamagat po ng ating mensahe sa oras na ito, why serving God is hard. Bakit kaya napakahirap maglingkuran ng Diyos? Ako, isinit, napakaraming tao, tama? The question is lahat ng tao ang maglingkod sa Diyos. Pansinin niyo po every Sunday. Alam niyo ba yung Sunday? Isang week, isang ano lang eh. Ako, isang araw lang sa isang week. Diba? Sa isang taon nilang po yung Sunday, 52 Sundays. 52 lang sa isang taon. Ilan bang araw yung isang taon? 365 days. Depende na lang kung leap year, magiging 366. Ako, but kung you imagine mga kapatid, nang sabi ng Diyos, hindi naman lagi-lagi linggo, hindi naman lagi-lagi, nandito para ang tao ay maglingkod sa Diyos. But sakto siya, sabi ng Panginoon, yung pag isang araw na lang, hindi pa maibigay sa Diyos.
Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, in this book, sinabihan ng Panginoon sa verse number 66, sabi po sa verse number 66, basahin niyo po. Sige nga, basahin niyo nga yung natibigin. From that time, many of his disciples went out and walked no more with him. Yung mga panahon na yun, marami sa mga disipulo ng ating Panginoon Diyos umalis. Hindi na kasama sa Diyos. No po? At hindi na kasamang lumangad sa Panginoon. Kung you imagine mga kapatid, kay Jesus Christ, si Jesus Christ mga kapatid, siya po yung pinaka-the best na pastor. Kasi ang Panginoon, wala po siyang kapintasan. Nakita nila yung miracle. No po, yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig, yung pipi nakapagsalita. But could you imagine mga kapatid, hindi pa rin nila naunawaan ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Dumating pa rin po yung punto mga kapatid, no po, na yun nga, umalis sila sa Diyos. Bakit kaya po nangyari ito? Bakit kaya nangyari? Kaya nga sabi dito mga kapatid, sa verse number 67, ang sabi ng Panginoon, that Jesus said unto the 12. Basahin nyo nga po yung pinakahuling praise. Sa Tagalog po, aalis din ba kayo? Iiwan nyo rin ba ako? Ang sabi ni Jesus Christ. Hihinto rin ba kayo sa inyong paglilingkod? Hihinto rin ba kayo sa inyong pagsamba? Na po? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, sad to say, na sabi ng Panginoon, marami ang tumalikod, marami ang umalis, marami ang bumitaw sa akin. Pero ang sabi ng Diyos mga kapatid, na sabi po ng Panginoon, dapat maunawaan natin ano ba ang purpose. Bakit tayo nabuhay sa mundong ito? Alam niyo ba ang purpose na talaga ng Panginoon? Bakit tayo nabuhay, mga men? Kaya nabuhay sa mundong ito para tayo maglingkod sa Diyos. Hindi ka nabubuhay dito para ikaw ay sabihin natin mag-aral lang. Hindi ka nabubuhay dito para magtrabaho lang. Hindi ka nabubuhay dito para magkaroon lang ng pamilya. Magbulak-bol, hindi ganoon. Nabubuhay tayo sa mundo dito. Why? For the purpose na dapat ang tao maglilingkod sa Panginoon. Pero nakakalungkot, napakahirap sa tao ang maglingkod. Tama ba? Napakahirap sa tao na magbigay ng oras sa Diyos. Napakahirap sa tao mga kapatid, na siya ay sabihin natin na aawin, makikinig ng salita ng Diyos. Napakahirap sa tao yung siya po'y babangon at maglalakad papunta sa simbahan. Bakit kaya mahirap? Ang sabi ng Diyos, bakit kaya mahirap? Bakit kaya mahirap sa tingin ko rin? Mahirap dahil ayaw. Tama ba? Mahirap maglingkod sa Diyos. Mahirap magpuni sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, ayaw mo. Kasi kapag ayaw mo, marami kang. Pero kapag gusto, may paraan. Kapag gusto mo talaga maglingkod sa Diyos, gagawa ka ng paraan. Kapag right yung motive mo, right yung isipan mo, di ba? Nandito ka talaga para maglingkod sa Diyos, maglilingkod ka talaga eh. Na po, could you imagine mga kapatid, meron po kasi kaganapan po dito in the book of John chapter 6. Nandito po yung account mga kapatid, no po, nang sabi ng Panginoon dito po John chapter 6 and verse number 2. And a great multitude followed him, because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. Sabi niya sa verse number 2, maraming daw sumunod. Maraming tao, pa sinabing multitude, maraming tao. Hindi mabilang na tao. Marami ang sumunod sa kanya, sapagkat ano nangyari? Nakita nila yung miracle. Nakita nila yung miracle. Pagkatapos sila makita yung miracle, mga kapatid, maraming sumunod. Alam niyo po ba ano nangyari? Ang sumunod sa Panginoon, 5,000 na tao. Ito po yung account ng Diyos ay nagpakain po ng 5,000 people out of 2 fish and 5 loaves of bread. 2 pirasong isda at 5 tinapay. Pinakain ng Diyos. Ilan yung pinakain? 5,000. Pakainin mo yung 5,000, napakadami. Ang dami mong kailangan i-prepare. Ang dami mong kailangan i-handa. But could you imagine mga kapatid, nga po, nasabi ng mga disciples, Panginoon, sobrang dami ng mga sumunod, sobrang dami na nandito. Kung bibilangin namin sila, nandoon sila sa mga 5,000 men. Ang sabi nga dyan, 5,000 men eh. Di ba kasama yung girls, yung mga babae, at saka yung mga bata? No, ibig sabihin, napakadami nila, multitudes of people. Ang sabi ng mga disciples, Panginoon, sabihin mo sa kanila, umuwi na. Sapagkat wala tayong pagkain.
na pwedeng ihanda sa kanila. Kaya ano yung instruction ng Diyos? Sabi ng Panginoon, bumuna kayo. Open sila. At ang gawin ninyo, maghanap kayo ng pagkain. Naghanap ng pagkain, naghanap ng pagkain. Kaya kung imagine 5,000 people, naghanap ng pagkain doon sa maraming tao. But kung imagine, sino po yung nagpagamit, sino po yung nagbigay? Willing mag-share ng kanyang pagkain, isang batang maliit. Bata lang yung nagbigay. Ang daming tao. Pero bata yung nagbigay. Kasi yung bata, mga kapatid, yung kaganapan po dito, meron isang bata, dahil sinabi niya sa kanyang nanay, Ma, susunod ako sa Panginoon. Gusto kong makita yung miracle. Gusto kong makilala talaga ang Panginoon sa aking buhay. Ang ginawa ng nanay, Nak, eto, magbabakod ka. Pinagdala siya ng isang basket. Ano naman ng isang basket? 5 tinapay, 2 isda. Ano sabi ng magulang? Nak, eto yung bako mo. Pag nagutom ka, kain ka. Diba ganyan yung mga magulang? Pag pupunta sa school yung mga anak, binibigyan ng pagkain. Pinag-ahanda, pinag-prepare. No po, nasabi nga ng magulang, huwag mong pamigay yan, sa'yo lang para may pagkain ka. Diba? Ganyan yung ugali ng bata kasi. Tama ba? But could you imagine, nung yung bata dito, nalaman niya na ang Diyos nangangailangan ng pagkain. Ano ginawa ng bata? Willing niyang ibigay lahat yung kanyang pagkain. Hindi man niya hinati, hindi niya sinabi, Panginoon, meron akong pagkain dito, sige, hati tayo, isa tayo isda. Hati tayo doon sa tinapay. Hindi. Anong ginawa po, mga kapatid? Binigay niya lahat. 5 tinapay, 2 isda. Nung nandoon, meron ng pagkain, sabi ng Diyos, sige, meron na tayong pagkain. Anong ginawa? Ang sabi ng tao, ang sabi ng mga disipulo, Panginoon, ano yung magagawa ng 5 tinapay at 2 isda sa libu-libong tao? Gagkakuranggot mo. Kailan kumabsi. Tama ba? Hindi sila mabubusog. But could you imagine ang sabi ng Panginoon? Yes, sa inyong pananaw, imposible. Pero, sa Panginoon, lahat ay posible. Lahat, posible sa Diyos. Kaya yung ginawa, pinanalangin yung pagkain. Nung pinanalangin yung pagkain, mga kapatid, ano nangyari doon sa pagkain? Dumami yung pagkain. Lahat ng tao, nakakain. Kumuha ng mga tinapay, kumuha ng mga isda, at sila'y nakakain. Dahil yung walang nangyari, meron pa pong natira. Ano po? Ilan yung mga tira? Sabi ng Panginoon, lahat ng mga natira, ituloy nyo. Para walang masayang. Alam nyo ba yung Diyos? Ayaw nyo yung minasasayang. Kaya tayo magpunakain tayo, huwag tayo magtakon. Kala yung mga bata. No? Ipunin. Sapagkat maraming tao nagugutom. Maraming tao walang pagkain, tapos tayo nagiging bulagsak tayo sa pagkain. No po, dapat hindi maging ganon. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat tayo, no po, talagang tayo po'y maging masinop. At ito nga yung nais ng Panginoon, sige, igather nyo lahat ng mga natira at ibigay nyo ulit sa bata. Ilan yung binigay ng bata? Isang basket lang. Alam nyo ba yung bumalik sa kanya? Ilan? 12 basket. 12 basket, kung imagine, dahil yung bata, willing na nagpagamit. No po, sabi ko nga po sa inyo, kadami-dami ng tao, 5,000 na tao, pero nakakalungkot, wala silang pagkain. No po, yes, meron silang pagkain, pero ayaw nilang mag-share. Ayaw nilang magpagamit. Ayaw nilang magbigay. No po, but could you imagine, ang sabi ng Diyos, pagamat yung iba hindi magpapagamit, hindi magbibigay. Pero alam niyo po ba, ang gawain po ng Panginoon magkatakumpay. Kahit isang bata lang ang magpagamit. Would you imagine, isang bata nakakain lahat. Kagaya po sa simbahan na ito. Simbahan po ito kahit isa lang ang magpagamit. Magtatagumpay ang gawain ito. Kasi bakit gawain ito ng Diyos eh? Ano? Kaya dito mga kapatid, sa account po ito, makikita natin na sabi ng Diyos, pasilip po natin sa verse number 26. Pasilip po natin. Verse 26. Basahin niyo po yung verse 26. Chapter 6, verse 26. Hindi nga, Brad. Pabasa nga natin sa kanila. Sige, basahin niyo nga yan po. Ready to begin? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because you saw the miracles, but because you believe the works. Yun, could you imagine na sabi ng Panginoon dyan? Kasi ninyo pa yung salita ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, nung nakakain na sila, kapag nabusog na sila, sinabihan sila ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon doon sa maraming tao, no po, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sabi niya, hindi naman kayo natin dito, dahil talagang gusto nyo maglingkod, nandito kayo kasi bakit nakakain kayo doon sa tinapay.
Kasi maraming tao, mga kapatid, ano yung pinakagusto ng tao? Ha? Kumakain. Ang gusto ng tao, pinapakain. Ang gusto ng tao, nakakalibre. Tama ba? Ang gusto ng tao, mga kapatid, meron siya nakukuha. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, sa verse number 27, kasi niyo po yung 27. Sabi ng verse 27, labor not for the meat, which perisheth, but for the meat, which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Pansinin niyo po, mga kapatid, na dapat maunawa ng bawat mga tao. Huwag tayo magtrabaho, huwag tayo magpagod doon sa pagkain na hindi nagtatagal. Kung hindi dapat tingnan natin yung pagkain na mananatili magpakailan, kailanman. Di mo ba ang tao may hilig sa tumingin sa pagkain? Napo, pag masarap yung oil, sarap yan. Di ba kapag may handaan? Di ba pag pumunta kayo sa handaan, anong katitingnan nyo? Ano yung handa? Tama? Tapos hindi nyo, di ba? Unahin kong kakainin yun. Unahin kong kakainin yun. Di ba? Gusto mo agad matikman eh. Gusto mo agad na sabihin natin na malasaan yung bakit kasi yan, after ka doon sa pagkain. Pero ano po ba, sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat tayo po, kung tayo totoong maglilingkod sa Diyos, totoong gagawa para sa Panginoon, tignan natin kung ano ang ating magagawa para sa Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, mga kapatid, bakit sa mga karamihan ng mga tao, mahirap maglingkod? Bakit karamihan ng mga tao, mahirap ang gumawa ng mga bagay-bagay para sa Panginoon? Bakit? Kasi nga sabi ng Diyos, ito po yung pinakapunto. Nais ng tao, yung tinapay. Nais ng tao, yung magbubusog sa kanyang tiyan. Na hindi niya nakikita na kailangan pa ng tao maglingkod sa Panginoon. Minsan ang tao gusto siya maglingkod doon sa relax lang. Gusto maglingkod ng tao kapag okay lang. Ang sabi ng Panginoon, what if hindi okay, maglilingkod ka pa rin? What if may mga pagsubok ka dinadanas? Meron ka mga struggles, problems, mga karamdaman na inyong iniinda. At tanong ng Diyos, yan ba ang magiging dahilan para ikaw hindi na maglilingkod sa Kanya? Kaya nga tanong ng Diyos bakit kaya napakahirap maglingkod sa Diyos? Bakit kaya karamihan ng mga tao walang oras sa Diyos? Alam niyo po ba, anong kasagutan? Kasi mali ang isipan nila sa salitang paglilingkod sa Diyos. Naintindihan niyo ba yung word na kailangan mo maglingkod sa Diyos? Sa oras ito, sino pinaglilingkuran natin? Sagot po kayo. Sino pinaglilingkuran natin? Ang Diyos, ang Panginoon. Tama ba? Bakit tayo pumupunta sa simbahan? Para makita lang ba ni Pastor? Para manaiya lang tayo kay Pastor? Bakit tayo pumunta sa simbahan? Para maglingkod sa Diyos. Di mo ba? Para maglingkod sa Panginoon. Kaya tayo nandito, mga beng. Tama? Kayo nandito para maglingkod sa Diyos. Tama mo ba? Kaya dapat na kailangan natin gawin. Naglilingkod tayo sa Panginoon, kailangan tayo makinig. Naglilingkod tayo sa Panginoon, kailangan tayo manalangin. Di ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon, ano kailangan natin gawin? Umawit. Purihin. Walatiin ang pangalan ng Diyos. Maraming mga tao, inuulit ko po. Bakit? Napakahirap maglingkod sa kanila. Bakit maraming tao walang oras sa Diyos? Sapagkat nasabi ng Panginoon, hindi naman kasi sila nandito. Hindi naman sila kasi pumupunta sa simbahan para talaga sa akin. Anong pinupuntahan nila? Pagkain. Anong pinupuntahan nila? Mga pakinabang na pwede nilang makuha. Kaya nga sabi ng Diyos, kailangan natin baguhan ang ating kaisipan. Baguhin ang ating puso. Nang sabi ng Diyos, hindi dahil sa pakinabang. Sapagkat sabi ng Diyos, ang dapat makuha mo sa iyong buhay, hindi naman pagkain. Kasi nasabi ng Diyos, yung pagkain na makukuha mo sa tinapay, konting kabusugan lang, mamaya-maya, gutom ka na naman. Tama ba? Tingnan niyo po yung tao. Di po ba yung tao parang walang kabusugan? Intindihan niyo ba yun? Yung tao parang walang kabusugan Nakakain na ngayon, maya-maya, gutom na naman. Busog na Yung tao ay binisipin ng tao, busog na siya, pero ang gagawin niya? Pupunuin niya pa rin ang kanyang pinggan. Anong purpose niya? Iuuwi ko ito. Hirap. No? Para bang si Regine Velasquez, di ba? Dadalhin. Di ba?
dadalhin kita sa aking palasyo. Di ba? Kaya Regine Velasquez, magkakambal kasi yan eh. Si Regine at saka si Sharon. Di ba? Si Regine, siya yung dadalhin. Si Sharon, siya ang babalutin. Di ba? Kaya maraming tao mga kapatid, kung imagine, busog na siya, pero gusto pa niya. Meron na siya sa bulsa, gusto niya pa sa kabilang bulsa naman. Kasi bakit? Ang tao po mga kapatid, walang kabusugan. Gusto niya lagi, anong gusto ng tao? Pakinabang. Pero sabi ng Diyos, kung talagang kayo naglilingkod sa Panginoon, kagaya po sa oras nito tayo naglilingkod sa Diyos, anong kailangan natin kunin? Anong kailangan natin matanggap? Salita ng Diyos. Anong kailangan natin makuha? Mensahe ng Panginoon sa ating buhay. Mensahe ng Panginoon ang ating makuha. Na po, mapalad nga tayo ngayon, meron mga relief goods na pinamimigay. Di ba? Pero nawa, huwag nyo na maging kaisipan na dahil magsisimba ka dahil lang sa relief. Magsisimba ka dahil lang sa pagkain. Magsisimba ka dahil may birthday, may anniversary, mag-a-attend tayo, mabubusog tayo. Sabi ng Diyos, ang kailangan natin makuha ng Diyos. Ano nais ng Panginoon? Alam niyo ba ang Panginoon? Ano siya? Ano gusto ng Panginoon? Ano gusto niyang ituro sa atin? Na dapat tayo matutong maglingkod. Mag-serve. Kasi nga ang Diyos naglingkod. Di ba ang Panginoon? Ano ginawa ng Diyos? Hari siya ng mga hari. Diyos siya ng mga Diyos. Siya pinanganak. Sa palasyo. Sa pasang-usapan. Doon sa kwadra. Doon kung saan nandoon yung mga hayop. Tama ba? Doon na siya pinanganak. Kung imagine, hari siya, makapangyarihan siya, lahat pwede maging sa kanya. Pero anong pinakita ng Panginoon? Hindi ko ipapakita na kailangan ako paglingkuran. Ang papakita ko ako ay maglilingkod sa tao. Kaya ano ginawa ng Diyos? Di ba nga ang Panginoon, maging kanyang buhok, pinalinis sa paa ng mga disciples? Kung imagine kung ang Panginoon pinaglinis sa mga paa. Ano ba yung mga paa? Dati wala naman mga sapatos. Ang paa po, pinakamaruming parte ng katawan. Kasi bakit? Saan napapadpad? But could you imagine anong pinakita ng Panginoon? Willing siya magpakababa. Willing siyang ipakita ang tunay na paglilingkod. Willing siya mismo. Ano ginawa pa ng Panginoon? Pumupunta sa bawat mga lugar, sa bawat mga barangay, para lamang ang tao mapaunawa sa kanila na sa Diyos ay may pag-asa. Sa Diyos ay may miracle. At sa Diyos, mga kapatid, na po pwede magbago ang kanilang buhay. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Hindi siya nagpa-relax. Hindi siya nagpakasaraw. Anong ginawa ng Panginoon? Pinakita niya, okay lang kahit na magutom. Bakit? Pastor, bakit nagutom ang Panginoon? Kasi nagkatawang tao eh. Di ba nga ang Panginoon nauhaw? Bakit? Kasi nagkatawang tao. Pero ano sabi ng Panginoon? Maraming tao, ang punteriya nila, pinapay. Pero ano sabi ng Diyos? Sana, ang makuha ninyo, ako. Sabi ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, siya talaga ang pinapay ng buhay. Ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Na kung ang tao lang, tatanggapin ako sa kanyang buhay. Na kung ang tao lang makikinig. Na kung ang tao lang unawain ako sa kanilang buhay. Kailanman, hindi na sila magugutom. Kaya alam niyo ba mga kapatid, dito sa account nito, bakit mga disciples, maraming umalis sa kanya, maraming tao umayaw, umalis, kasi in-explain ng Diyos yung tinatawag na ministry. Ito ang aking gawain. Ito ang dapat gawin. Kung kayo talaga gustong maglingkod sa akin, ito mga dapat yung gawin. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan kayong willing na magutom para lamang magawa ang aking kalooban. Kailangan kayo magbigay. Sapagkat yun nga, tanda na kayo nagmamahal. In-explain. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng paglilingkod, pag-church? Ano ba talaga? Hindi kayo nandito para maglingkuran. Nandito kayo para kayo ay maglingkod. Di ba karami ng mga tao gusto ng tao? Siya ang pinaglilingkuran. Ganyan yung tao eh. Feeling boss. Pero niyo ba sa church? Sa church po nais magpapit ng Panginoon tayong lahat handang maglingkod. Amen po ba? Amen. Nandito ba kayo para maglingkod? Amen. Nawa, hindi tayo nandito para tayo maglingkuran. Dapat tayo maglingkod. Kayo mga bisita ngayon, dahil bisita kayo, pinaglilingkuran pa kayo. Pinakakira ng tubig, tama? Sineserve pa ng pagkain.
Pero alam niyo ba, darating yung time, kung kayo lalago, kayo naman yung magsaserve eh. Tama? Kayo naman yung mag-prepare. Kayo naman yung mag-ahatid ng tubig. Bakit? Kasi nga naunawaan nyo na, kailangan pala akong maglingkod. Kailangan pala akong magpagamit. Kailangan pala akong gawin ang nais ng Diyos sa aking buhay. Kaya sabi ng Panginoon, nag-iisip ang Panginoon bakit kaya napakahirap sa tao paglingkuran ako? Why? It is very hard to serve God. Daming tao sa mundo nito, sa barangay lang natin ang daming tao. Pinili lahat ng tao hanggang maglingkod sa Diyos. Karami ng mga tao nasaan sila? Swimming. Mainit eh. Karami ng mga tao nasaan? Sa pasyalan. Karami ng mga tao nasaan? Araw ng linggo. Supposed to be, dapat ang linggo sa Diyos. Nasaan yung mga tao? Nakahiga! Natutulog! Relax! Kaya sabi ng Diyos, bakit? Bakit mahirap bang maglingkod? Mahirap bang uriin ako sa iyong buhay? Mahirap ba na ako'y pasalamatan mo? Bigyan mo ako ng oras? Kasi sabi ng Diyos, di ba karapat dapat naman ang Panginoon pasalamatan? Sa tingin ko niyo, karapat dapat ba ang Panginoon pasalamatan? Gusto? Hindi karapat dapat ang Panginoon pasalamatan. Ang daming kulang eh. Ang daming po pangangailangan. May karamdaman ako, pasasalamatan ko ba ang Panginoon? Yes! Kailangan mo pasalamatan. Bakit? Kasi hanggang ngayon nabubuhay ka. Nakakaraos ka. Nalalagpasan mo ang mga pagsubok na yan. Maraming mga tao, kompleto sila. Mayaman sila. Pero kinuha na ng Diyos ang kanilang buhay. Kaya sabi ng Diyos, yung bang buhay ka lang, alaking pasasalamat na sa Diyos. Yung bang nandoon lang yung iyong pamilya kompleto, malaking pasasalamat na sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang tanong, mahirap ba talaga akong paglingkuran? Bakit sa tao, sa kanyang paningin, napakahirap magbigay ng oras? Bakit sa tao, napakahirap na paglaanan ako ng panahon sa kanyang buhay? Bakit sa tao, napakahirap na awitan ako? Punihin ako? Di ba nga karami ng mga tao, dahil na yung mga men? Di ba? Bumibirit pa eh, sa video kaya, bumibirit pa eh. Yung bang litid ng kanyang, di ba? Talagang todo bigay. Pero pagdating sa Diyos, walang boses. Pagdating sa Panginoon, walang gana. Pagdating sa Panginoon, nahihiya. Nakakaya pong umawi. Nakakaya pong umawi para sa Diyos. Doon ka nga sa kanto. Di ba? Wala ka nga sa tono. Walang hiya ka. Di ba? Di ba? Wala ka na nga sa tono. Birit ka pa ng birit. Pero okay lang. Tapos pagdating sa Panginoon, nakakahiya ang umawi. Pagdating sa Panginoon, nakakapagod ang pagsamba. Pagdating sa Panginoon, no? Marami kasi tao pagdating sa Panginoon, yung bang ayaw nilang magutom, ayaw nilang mapagod, gusto nila relax. Kaya sabi ng Panginoon, bakit sa ibang bagay nakakayanan mong mag-tiis? Bakit sa ibang bagay nakakayanan mong magtabi? Bakit sa ibang bagay nakakayanan mong magbigay? Diba, kapag nandiyan yung mga kaibigan natin, si kumare, si kumpare, di ba? Willing talaga tayong gumastos. Ay, sige, kain lang kayo, mabusog kayo, okay lang. Di ba? Talagang ilalabas ko pa. No po, yung masasarap na ulam, pero inutang mo lang. Di ba? Hinirap mo lang. Kasi bakit? Ayaw mong masabi na mahirap ka. Ayaw mong masabi na wala kang kakayanan. Pero ginawa mo yung todo bigay. Pero sabi ng Diyos, ginawa mo lang yun para sa tao. Pero pagdating sa akin, ang sabi ng Diyos, pagdating sa akin, bakit hindi mo kayang ibigay? Yun ang ibibigay mo sa tao. Bakit hindi mo kayang mag-sacrifice sa kagaya ginagawa mo sa pagsasacrifice sa iba? Nang sabi ng Diyos, yung ginagawa mo doon para lamang sa tao. Pero yung para sa akin, ang sabi ng Diyos, para sa simbahan, ibang bagay yun eh. Kaya nga sabi ng Diyos, bakit karamihan ng mga tao mahirap sa kanilang maglingkod? Sapagkat nga, hindi tama ang kanilang puso. Hindi tama ang kanilang isip. Ano po? Kaya nga sa oras na ito, sabi ng Diyos, binabasa po natin kanina. Alam ng Diyos kung sino talaga totoo. Kumukha sa oras na ito, nandito tayo para maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Tatalagin ko kayo, nandito kayo para maglingkod sa Diyos? Amen. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, alam ng Diyos kung sino nandito para hindi maglingkod sa Diyos. Alam ng Diyos kung sino napipilitan. Alam ng Diyos yung bang, sige na nga. Diba? Yung wala sa
sa loob niya. Di ba? Yung paglilingkod. No po? Alam ng Diyos eh, kasi nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, basahin nga natin ulit yung John chapter 6 and verse number 64. Sabi dyan, no? Verse 64. But there are some of you that believe not. Ang daming tao, mga kapatid. No po? 64, verse 64. Verse 64. Again, yung mga kapatid. Ay yung baso ko. Sabi ng verse 64, yan mo nga. Sabi niya, no? But there are some of you that believe not. Pero mga iilan sa inyo di naniniwala. May iilan talaga sa inyo. Bagamat kayo nandito malapit sa akin, pero malayo naman ang inyong puso. Kasi po nakasulat po doon sa Matthew, ang sabi ng salita ng Diyos, ang daming tao ang gagaling nila sa mga pananalita. Diba? Di ba lagi niya sinasabi, ay sa Diyos lang, sa Diyos lang, sa Diyos lang. Ang galing, kasi po ang tao mabulaklak sa pananalita. Pero sabi ng Diyos, nakakalungkot ang kanilang puso, napakalayo. Bakit? Karami ng mga tao hanggang panlabas na. Walang katotohanan sa kanilang paggawa. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, bakit napakahirap sa tao maglingkod? Bakit ginagawa nilang mahirap na pumunta sa simbahan? Bakit napakahirap sa tao makinig? Bakit napakahirap sa tao manalangin? Sapagkat hindi na talaga naunawaan ang kanilang ginagawa. Ang tanong ko sa oras ito kayo, naunawaan niyo ang ginagawa niyo? Bakit kayo nakaupo? Naunawaan niyo ba? Bakit kayo nakaupo? Bakit kayo nag-prepare? Bakit kayo pumunta sa simbahan? Bakit kayo mawi? Bakit kayo sabi natin, ang haba na ng oras? Di ba may mga tao, minsan tumitingin sa lolo? Ay sige, ilang minutes po bang pagsamba? Ay, 15 minutes. Sige po, oras ako, 15 minutes ha. Pagkatapos sa 15 minutes, oh, time's up. Kaya po ba yung pagdaling ko sa Diyos? Yung bibigyan mo ng timer ng Panginoon. Oh, Lord, time's up ka na. Okay na yon. Pwede na yan. Alam niyo ba, at itong nagaling ko sa Diyos? Maglingkod ka mga kapatid. Hindi basehan sa iyong sarili. Don't serve God on your own terms. Serve God in His terms. Di ba? Huwag kang maglingkod sa kondisyon mo. Maglingkod ka sa kondisyon ng Diyos. Yun po nais ng Panginoon. Maraming mga tao sabi nila, sige, maglingkod lang ako dyan, ilang buwan lang ako dyan, ilang araw lang ako dyan. Ay, pag malapit na lang, doon sa last point, doon na lang ako magsisimba. Eh, paano kung walang point? O, di ba? Doon na lang ako kapag may anniversary. Doon na lang ako kapag may feeding. Kasi may pagkain doon magpupusong. Di ba may pinalabas sa telebisyon? Ewan ko lang kung nakapanood yun eh. Yung mga batang kalye, o sabihin natin mga mahihirap, yung mga mahihirap, tignan sila eh. Paano sila nakakaraos sa isang araw? Ano po? Paano sila nakakaraos sa isang araw? Iba't iba palang pinupuntahan. Sa umaga, meron silang pinupuntahan. Ganito, mga simbahan, mga nagbibigay ng mga relief, nagpapapiding, may oras pa. Kaya, alin isipan ng tao? Nabubusog na kami. Kompleto na yun. May pang umaga, may pang hapon, may pang gabi. Ang tanong, magtatrabaho po kami? Could you imagine, nakita doon ang tao, napakataman. Ayaw magsumika, kasi daw may nakakain na. No po, pumupunta nga sa mga simbahan, nalagyan din sila pumunta para magsimba. Hindi sila pumunta para maglingkod. Bakit sila pumunta? Dahil gusto lang nila Kung you imagine ang tuloy nila sa simbahan, parang restaurant, Jollibee, McDo, yung meron mag-drive-thru. Could you imagine? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, maraming mga mananampalataya, hindi lumalago. Hindi nagtatagal sa ating paglilingkod. Kasi nga, di ba sabi ko nga ito nakaraan, kung talagang ikaw ay totoo, mananatili ka. Pero kung ikaw ay hindi totoo, aalis ka rin. Kaya sinabihan ng Panginoon eh. Alis din ba kayo? Sabi doon sa Matthew, ay doon sa verse number 67. Basahin nyo nga yung verse 67. Yan, para makain naman ako. 67. Basahin nyo nga, ready go. Sinabihan po,
Yung mga naglilingkod. Yung 12. 12 na lang po kasi natira eh. Ang dami sunod sa Diyos. Pero 12 na lang yung natira. Ngayon yung mga 12, sinabihan sila ng Diyos. Aalisin ba kayo? Kagaya po sa oras na tayong lahat, tinatanong ng Diyos. Mga men, sabi ng Panginoon, ihinto ka rin ba sa paglilingkod mo? Aalis ka rin ba? Sa next Sunday kaya pupunta ka pa kaya? Di ba may mga tao sabi, ganyan naman pala sa simbahan, nakakainit. Di ba? Sa susunod, di na ako mag-church. Kaya nga, eto tanong ng Diyos. Sa susunod, andyan ka pa rin. Sa susunod, handa ka pa rin maglingkod? Sa susunod, nasabi ng Diyos, pagpupuri ka pa rin ba sa aking pangalan? At tanong ng Panginoon, kung dumating tayo, wala nang tinapay. Kasi dito, hindi na sila binigyan ng tinapay eh. In-explain sa kanila, wala nang tinapay, hindi na ako nagpapakain. Papakita ko yung ministry. Sa ministry, kailangan magbigay. Maglingkod ka kahit walang bayad. Maglingkod ka kahit walang kapalit. Yun po ang ministry, di po ministry. Na ba? Kaya ang ginawa. Umalis. Ay, hindi na palang paglilingkod. Ganyan palang pagsamba sa Diyos. Umalis. Sa paningin nila, po, basahin ko nga dito. Yan, meron ako nabasa. Sabi dito sa paningin nila, napakahirap. Po, dito sa verse number, sige nga Brad, basahin nga natin ito. Ito po, verse number 16. Verse 16, sabi nila, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying. Doon daw napakinggan ng mga tao, yung sinabi ng Panginoon, na po, nasabi ng Panginoon sa kanila, eto ang paglilingkod, kung talagang gusto nyo maglingkod sa akin, may pagsasakripisyo, may pagbibigay, may kapaguran. Na po, hindi naman dapat doon sa pagkain kayo nakatingin, dapat sa Panginoon, sa Diyos. Ay nasabi nila. Na po, doon napakinggan nila to, ano sinabi nila? Sabi, this is an hard saying. Napakabigat naman ang sinabi ng Panginoon. Kaya termino na rin yung tanatatlak, kabayan. Di ba? Lord, ba't ganyan naman? Ang hirap naman pala ang paglilingkod. Ang hirap naman pala ang pagsamba. Nandito nga kami para mabusog eh. At dito nga para kami para tumaba eh. At dito nga kami para magkaroon ng mga bagay-bagay eh. Tapos sabihin mo magsasacrifice, ay, ganun po ba ang paglilingkod sa Diyos? Magbibigay pa kami? Mag-offer, ay, ganun po ba lang paglilingkod? Kakanta pa pala kami. Akala ko paglilingkod, sabi ng mga tao, paupo-upo lang. Akala ko paglilingkod, kakain lang. Akala ko paglilingkod, no? Pagkatapos kung magsimba, meron ako laging dala. Kaya ano nangyari? Sabi ng Diyos, hindi ganyan ang totoong nagsisimba. Ang totoong nagsisimba, ikaw ay gagawa para sa Diyos. Ikaw ay maglilingkod para sa Panginoon. Ikaw, talaga, gagawin mo ang mga bagay-bagay para maitaas ang pangalan ko sa iyong buhay. Pastor, kahit ba nahihirapan, yes. Sa oras nga ng kakulangan, sa oras ng walang-wala, doon tayo masusubok. Ang tanong ng Diyos, magbibigay ka pa ba? Ang tanong ng Panginoon, magtitiwala ka pa ba? Ang tanong ng Panginoon, magkakaroon ka ba ng pag-asa? Kaya sabi ng Diyos, bakit kaya sa iba mahirap maglingkod? Pansinin niyo po, yung mga tumatagal na rin. Kamukha kami. Naglilingkod kami. Bakit kami naglilingkod? Kasi may sahod ba sa pagsasamba? Wala. Wala po sahod dito. Siguro si pastor, ay tira, nakasakay siya sa magandang sasakyan. Siguro malaki ang sahod nila. Malaki ang nakukuha. Mga kapatid, wala po. Hindi tayo kasi naglilingkod sa tao, naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Hindi tayo nakabase sa binibigay ng tao, nakabase tayo sa pagpapala ng Diyos. Bakit kami nakaupo sa sasakyan? No? Iba-iba pa nga yung mga biro, no? Napakaganda pala yung pagpapastor. Sumasakay ka sa ibang mga sasakyan, mga kapatid, hindi ganyan ang pagpapastor. Ang tawag po dyan, consolation prize. Hindi talaga yan yung main prize. Hindi yan yung grand prize. Na po, mga konselasyon na yan. Bakit? Kasi nga nagpapagamit, naglilingkod. Na po, kaya nga sabi ng Diyos, dapat ikaw, maglingkod ka rin. Kahit na wala, maglingkod ka. Ang kailangan mo lang gawin, maghintay.
titignan kita. Hanggang ang may bibigyan mo sa atin? Hanggang kailan? Sa magpapatuloy. Kapag napatunayan mo yung sarili sa Diyos, kapag ikaw ay totoo, ibibigay ng Diyos ang pagpapala. Ibibigay ng Diyos yung pagbabago. Ibibigay ng Panginoon na iaangat ang iyong buhay. Bakit? Kasi nakita kang tapat. Nakita kang totoo. Yan yung si Abraham. Si Abraham, bakit siya pinag-bless? Bakit siya pinagpala? Kasi willing i-sacrifice kahit yung kahit sa anak. Kasi Isaac. Wala siyang pinagkain sa Diyos. Wala siyang pinagdamo. Nako, willing niya nga patayin para sa Panginoon eh. Kasi nga, yung pagsasacrifice dati, by means of blood, by means of offering, ang hinihingi ng Diyos, sinubok ng Panginoon si Abraham. Sino hinihingi niya? Yung kaisa-isa niyang anak. Ano sa isipan ni Abraham? Ang Diyos naman na nagbigay eh. Ang Diyos na nagkaloob. Ano ang pwede mo ipagkain? Ay sabi niya, kukunin man ng Panginoon, iingin ulit ng Panginoon, ibibigay ko. Bakit? Kasi Diyos naman ang bibigay. Nakita ng Diyos ang katapatan ni Abraham. Na kahit mahirap, di ba napakahirap doon? Kaya sa isa ka natin, ibibigay mo sa Diyos. Isa-sacrifice mo i-offer mo, papatayin. Napakahirap doon. Pero dahil natotoo si Abraham, dahil nakita ng Panginoon na siya'y tapat, nakita ng Panginoon talaga siya talaga yung nandoon para maglingkod sa Kanya, ano nangyari? Binless ng Diyos si Abraham. Sabi doon sa Genesis, mga kapatid, that in blessing I will bless thee, sabi ng Panginoon. Sa mga pagpapala, ikaw ay pagpamalaki. So, pararamihin ko yung lahi kagaya ng mga bituin sa langit, kagaya ng mga buhangin sa dagat. Diba? Pararamihin ang kanyang kayamanan. Now po, kaya na nangyari. Nangyari, bakit? Dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Kaya tayo, kayo nagtatanong, kayo nangangarap. Lord, gusto ko pagpalain mo. Lord, gusto ko gumanda ang buhay namin. Lord, ang dami kong gusto, ang dami kong balak sa aking pamilya, sa aking sarili. No? Pero ang tanong ng Diyos, tanong ng Panginoon sa oras na ito, kumusta naman yung balak mo para sa akin? Hanggang kailan ka maglilingkod? Tanong ng Diyos. Hanggang kailan ka pupunta na simbahan? Hanggang kailan ka mananalangin? Hanggang kailan ka aawit? Hanggang kailan ka magbibigay? Sabi ng Panginoon, tinitingnan kita kung hanggang kailan ka magiging totoo sa atin. Sana po tayo, makita tayo totoo ng Panginoon. Amen po ba? Amen? This coming June Lord, mag-anniversary po tayo. Kapag nagsiselebrate ang anniversary ni Jesus, ako ba, ay siguro ang yaman ni Pastor, pakakain na maraming tao. Hindi po si Pastor ang magpapakain. Sino po magpapakain? Tayo. Kasali. Ako, kasali ka rin. Kasali tayong lahat. Tama? Sino magpiprepare? Sino magpiprepare? Si Pastor? Si Ma'am? Tayo. Tayo na naman magpiprepare. Sino mag-aayos? Tayo. Sino magliligpit? Kasi may mga tao, pag magliligpit na, maglala ka pag magbuhugas na, alis-alis din. Exit na. Sige po, dami. Di ba? Kaya nangyayari, kapag sa uli-ulian, di ba? Ilan na lang yung naghugas eh. Di ba? Talagang pero yung, yan talaga totoo naglilingkod sa Diyos. Kahit na sila na lang, masaya pa rin sila. Di ba? Talaga na, tatanungin mo sila, okay lang po, Pastor. Di ba? Pero nakasmile, talagang pagas ng nagugas. Kung you imagine, kasi bakit? Yung ginagawa kasi natin paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Ito po nga, nakakanta tayo, magpa-practice tayo, maglalaan tayo ng pagpuri para sa Panginoon. Ano kailangan natin gawin? Ibigay natin yung ating best. Ano po? Kamukha po yan. Anong goal natin? Meron tayong goal po kasi. Ang ginagol natin sa ating church anniversary, 50,000. Ang i-raise natin. Yung last Tuesday, nakapag-meeting na kami ng ilan, na paano natin makukuha yung goal natin? Ang kailangan natin gawin, mag-fundraising. Fundraising tayo, Pastor. Pastor, may mabenta ngayon. Mainit eh. Ano yung mabenta? Ano ba yung mabenta? Yellow. Yellow. Ito daw yung yellow. Hirap kami dyan, no? Hindi namin sinisindi eh, kasi lagi kami wala eh. Oh. Eh yung malalagay na yung yellow doon, ang dami.
tayo yellow gusto. Benta tayo yellow. Kung imagine, maliit lang na pamamara, tapos nag-compute, bira ako maka 200 pesos everyday sa yellow. 200 times 30. Ang dami na nun. Di ba? Bakit tayo mag-business? Bakit tayo mag-fundraising? Para lamang sa ating sarili? Para yumaman tayo? Hindi! Anong iniisip natin? Para sa gawain ng... yung nanay gumawa ng ice candy. Talagang gumawa. Hanggang 11:30 yata gumagawa. Di ba? Tapos gumawa ng mga Graham balls. No? Yung mga Graham balls, kasi pupunta akong Malabon, hindi na gumawa ng Graham balls. No? 10 baso. Siyempre, yung mga doon, maraming mga pera eh. Tapos sabi ko sa atin, Brad, bili kayo sa simbahan niya. Pira, ang dami nila. Pira, nagbila lang siguro ako ng 5, tapos na. Benta na, 1,000 na ka. Kaya sabi ko, Pastor, kunti lang kasi dala nyo eh. Sa susunod, pagdadala ako, marami sabi ko, sige po, pagdala po kayo. No, kagabi, gumawa sila ng Graham. Ilan yung nagawa nyo, Brad? Ang buwan pala sila, 25? 31 na? 31 na. Pag binenta ko kasi yun, 3-1. Kaya yung puhunan nun, kalahati lang. Anong ibig sabihin nun? Meron. Kaya sabi sa kanila, konting pagsasakripisyo, kasi meron tayong goal para sa ating church anniversary. Ayan po ba? Kaya dapat ganun eh. Napasabi ko nga, dapat 50 yung dadalhin ko para 5,000. Diba? 50 yung gagawin. Diba? 50 yung gagawin. 5,000. Tapos yung mga SKT, yung ginawa lahat ni Nanay Flor, dadalhin ko lahat yun. Kasi mabibenta lahat na yun eh. Diba? Kasi sasabi ko lang kasi, ang dami mga nagtatrabaho doon. No? Tapos yung ice cream gagawin ko, subukan ko. Pili na kayo yung ice cream tea. Ice cream tea kasi pangalan doon eh. Ice cream lang. Ice cream, diba? Di ba? No? Bibenta ko doon. Subukan ko ibenta ng tig 50. Pwede yan. Mahal mo store. Ice cream naman po. Ice cream nga yun eh. Diba? Kasi bahan. Diba? Para mamit natin yung goal natin eh, Nay. Kasi kung isipin natin, titignan natin yung mga sarili. Gusto, wala man lang gusto kayo na. Pero may talento ka. Pwede tayo mag-fundraising, amen? Pero kailangan natin, sinasabi ko po ito mga kapatid, para tayo mag-isip ng paraan. Po, para sa darating na church anniversary, meron tayong iluluto. May nagtatanong na yung mga nanay, sabi ko sa kanila, Nay, tulong po kayo magluluto ha. Tapos nagtanong sila, Pastor, anong po bang iluluto? Isip mo na ako kung anong iluluto natin ha. Isip mo na ako sino pwedeng iluto. Di ba? Pero nandun na, gusto na nilang pakikisa. Di ba? Kaya nawa mga kapatid, sa buhay po natin yung church anniversary natin, paghandaan po natin. Mga men, kilos tayo, amen? Amen. Hindi lang kapag layman's fellowship, nandun tayo kasi bakit? May merienda. Di ba? May fishball. May kikyam. Kasawa. May siomay. Kasi kapag layman's fellowship namin, may nagpapakain eh. Di ba? Dapat kahit wala yun. Willing tayo magpagod. Willing tayo mag-sacrifice for the sake lang, masunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Ang tanong, mahirap po ba maglingkod sa Diyos? Tinatanong ko po kayo. Matapos na po tayo. Gusto po matapos? Sumagot kayo. Mahirap po ba maglingkod sa Diyos? Bakit hindi mahirap maglingkod sa Diyos? Kasi, alam mo kung sino ang iyong pinagdalimuran. Yung iba nahihirapan maglingkod. Bakit? Kasi hindi tama ang isipan ng puso. Naglilingkod lang sila dahil may nakukuha. May pagkain na bubusog. Sana po tayo, hindi tayo maglingkod doon sa pakinapa. Maglingkod tayo dahil ang sinasabi, ang pinakamagandang mapanalunan ang Diyos. Ang pinakamagandang matanggap, ang mukha ko yan, pero mga facts dyan, hindi po para sa atin yan. No po. No po. Sinasabihin ko yung mga binabay ko sa atin, napakarami, no? Pwede yung matanggap. Pero ano yung ba? Ano yung pinaka-the best na tanggapin? Ang Diyos. Kasi yung mga bagay na yan, naubos eh. Yung mga bagay na yan, napapanis sa sisira. Kaya sabi ko sa kanila, ang pinakamagandang tanggapin, Panginoon. Sana po, pinanggapin na talaga ang Panginoon. Magkakaroon tayo ng reset ng ano sabi natin yung Wi-Fi. Alam niyo ba yung Wi-Fi? Ba, in-explain ko ito yung Wi-Fi kasi may password yan eh. Pwede ka ba mag-connect sa Wi-Fi na hindi ka nakakonect sa password? Kung ano iba yung password mo? Diba? Hindi pwede.
Di ba? Dapat pare-parehas yung password. Kamukha dito, bakit tayo nagkakaroon ng pare-parehang puso, pare-parehang isipan para sa Panginoon? Kasi bakit? Kasi pare-parehas yung password natin. Yung password natin, tinanggap natin si Kristo. Saan mo tinanggap? Di sa puso ha? Hindi lang dito ha? Dapat sa... Yun po yung pinaka-password natin. Bilang mga mananampalataya. Bakit ka kailangan maglingkod? Bakit ka kailangan mag-sacrifice? Bakit ka kailangan magbigay? Kasi tinanggap po si Kristo sa atin. Puso. Nais ng Diyos, ako'y maglingkod. Nais ng Diyos, ako'y magpagamit. Nais ng Diyos, hindi ako aalis. Kaya ka ng Diyos, aalis ka rin ba? Yung mga umalis, hindi totoo. Yung mga huminto, pinatunayan nila, hindi tama ang kanilang puso. Kaya ka ng Diyos ikaw, mananatili ka ba? Ikaw, maglilingkod ka ba talaga? Ikaw, willing ka ba talaga mag-sacrifice para sa akin? Nasabi ng Diyos, magpinis ka lang. Magbata ka. Maglingkod ka na may katapatan. Someday, makikita mo yung blessing. Yung pagpapala. Hindi mo namamalaya sa iyong paglilingkod. Nakikita mo yung makikita mo yung buhay. Inaangat ka ng Diyos. Aayusin ng Diyos ang iyong pamilya. Aayusin ng Diyos ang iyong sarili. Aayusin ng Diyos, mga kapatid, lahat ng mga bagay na meron ka. Kasi bakit? Naglilingkod ka sa Diyos. Nais ng Diyos maging maayos tayo. Pero hindi ka magiging maayos kung hindi ka mapapagamit sa Kanya. Kung hindi ka mapapagamit. Kaya sa oras ito, dalangin ko, nawa, papaglingkod talaga natin ng Diyos. Hindi mahirap paglingkod sa Panginoon kung tama yung puso. Kung alam mo, ang ibigay mahal. Sana po, tayong lahat, makita natin karapat-dapat ng paglingkod ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay napakadakila. Purihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo lahat ito may Jesus ng peace. Sige po, sa inyong pagkatayo, kayo po yung buko. Ipigit po ninyo yung mga mata. At kayo po magdilay-dilay. Sabi ng Diyos, alam mo ba, wala akong nagtatago sa akin. Alam ko kung ano yung inisip mo. Alam ko kung ano nasa puso mo. Bakit ka ba nandito? Sabi ng Diyos, alam ko ang iyong purpose. Kaya sabi ng Diyos, kung mali ang iyong motibo, kung mali ang iyong kaisipan, kung mali ang nasa puso mo, bakit hindi mo ayusin? Ikatalungan, bakit napakahirap maglingkod sa Diyos? Ako titignan natin, hindi naman mahirap maglingkod sa Panginoon. Ang Diyos karapat-dapat siya purihin. Ang Diyos karapat-dapat siya sambahin. Ang Diyos karapat-dapat siya paglingkuran sa aking mga buhay. Sapagkat nasabi ng Diyos, ikaw yung nabubuhay dahil sa akin. Nakakaraos ka dahil sa akin. Kaya sabi ng Diyos, wala magiging dahilan para tao hindi maglingkod sa akin. Pero bakit ang iilan? Wala. Bakit ang iilan? Maraming dahilan. Bakit ang iilan? Sabi ng Diyos, hindi ko nakikita sa kanilang paglilingkod. Wala sila dahil ayaw lang nila. Wala sila dahil hindi tama ang kanilang puso. Wala sila sa paglilingkod dahil hindi naman talaga sila totoo. Kaya tanong ng Diyos, ikaw, totoo ka ba? Ikaw, pwede ka ba manatili? Ikaw, pwede ba kitang magamit? Ikaw, pwede ka ba talagang maglingkod? Kaya sa oras ito, pinausap ko kayo ng Panginoon. Bakit hindi mo ilapit ang iyong sarili? Nasabihin ko sa Panginoon, Lord, ito pong aking buhay, maglilingkod ako. Kahit na mahirap ang aking kalagayan, may mga pagsubok, may mga karamdaman, sabihin mo sa Diyos, Lord, ito pong aking buhay. Handang magpagamit, handang maglingkod, handang magbigay, handang mapagod para po sa inyo pong pangalan. Ganun may Diyos, nararamdaman ko ba ang pagkilos ng aking salita?